Yes, pwede na tayo mag-start, ma'am. Naka, Opo. naka-on na po yung record. Hilingan ko po Habol na si Chaplain Joven for opening prayer. May song pa po ba, Pastor, Doc? meron ba tayong naka-ready? O, Doc? Kung wala, mag-play na lang ako ng ano. Mag-play muna tayo Opo. ng ano na. Chaplain Joven, ikaw po ah, ang opening prayer po, ha? Sige po, Thank you ma'am. po. Opo, thank you po. Mag-music pa ba, madam? mag-share lang ako ng screen para sa ating music. In the world, but not of the world, our Lord Jesus goes reigning on. In the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers were marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. We are united in God the Father and in His Son and the Holy Spirit, working hand in hand to accomplish the great commission. Logos PH, Logos Philippines, International Instituto. Our alma mater, Logos PH Instituto. Our alma mater, LILBSI. Our alma mater, Fellow students and professors, let us put ourselves in the presence of God and let us pray. Heavenly Father and ever-living God, here are your children, ever eager to learn from you. We thank you, Lord, for this opportunity of raising up our thanksgiving, our praises and honor to you for all the things that you have granted unto us, for life, strength, and energy that you afforded to each of us, that we are able to join this class for tonight. We pray, Lord, for your presence. We pray for guidance, knowledge, and understanding, that may all the things that our professor will share to us be planted in our minds and in our hearts, that it will help us be molded into the person you want us to be. We ask you, Lord, also to bless Logos Philippines, our school, and our organization, that may through your grace and mercy, it will prosper, that it may develop more people who will dedicate their lives to your service.
We ask you, Lord, to forgive us all our sins and all our iniquities. Cleanse us from them, that we may be worthy of your blessings in your presence each time we come to you. Thank you, Lord, for hearing our prayers. All these things we ask in Jesus' name. Amen. 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 Good Amen. evening po sa inyong lahat. Evening, Chaplaya. Kamusta po ang inyong Sabbath day? Yan. Evening, Hello to Ma'am evening Manili, po. Ma'am Dory, Ma'am Suset. At buti po andito ka ngayon kasama namin. Good evening, ma'am. Good evening, Ma'am Suset. At sana ay ikaw ay nasa maayos na kalusugan at good health. Yan. Si Sir, ano yun? Labati kay Hermie. Thank you po, Sir Joven, sa opening prayer. And welcome po muli sa inyong lahat sa ating pang-fourth na po ito, no? Ating fourth session dito sa ating certification, chaplaincy certification course. Yung mga makakapag-open po ng mga camera ninyo, mas i-appreciate ko po talaga yon. At least, for all you know po, tayong mga chaplains ay military po kasi ang chaplain. Yan. Nag-start po ang chaplaincy sa military. Hello po, kumakaway pa si si Chaplain Doc Laig. Hello po, yan, di ba? So, ang gagwapo po pala at ang gaganda na ating mga kasama dito, si Ma'am Carmelita. Yan. Si Ma'am Carmen, di ba? So, malapit-lapit na po tayo magkita-kita sa personal. Ilang Sabbats na lang. 2 Sabbats na lang. Ayan, at magkikita-kita na tayo dito sa Metro Manila. At natutuwa po ako na makita kayong lahat na bagamat tayo po ay magkakalayo, ay nagkakakitaan tayo dito, di ba po? So, as chaplains, one discipline ano natin po ay yung tayo po ay sumunod sa ating mga protocols at sa ating program na tayo po ay, ayan, nakikita ko na nag-open sila. Yan. Mag-open po ng camera, di ba po? Kasi mas maganda po na nakikita natin yung ating mga kausap. Yan. Pastor Chavez, ngayon ko na nakita, taga Zamboanga. Yan. Pastor Chavez, may na-meet po ako kanina sa church from Zamboanga, kung kilala niyo si Sir Nueva. Nueva po ba yun? Nueva. Nueva, I see. Opo. Retired na si ma'am sa PPH daw po. Yes, kilala ko po yan, ma'am. Si Ma'am Teresa Nueva. Ayan, opo. PPH sa Pagadian dati. Opo. Taga Zamboanga Sibugay po siya ngayon. Opo, Zamboanga Sibugay at andito po siya ngayon sa Cavite. Nakita kami kanina. Silang mag-asawa. Yan. So, napakaganda po na talagang dahil po dito sa ating live, sa ating school, ay nagkaroon ako ng mga kaibigan from iba't ibang mga churches po, no? At kayo rin, naging kaibigan nyo kami kahit nandito kami sa Metro Manila, yung iba nasa iba-ibang mga places. So now po, yung ating topic for this evening ay, nako, teka lang po, nawala po yung aking PowerPoint pala. Wait lang po. PowerPoint ko. Yan. Wait lang po. Ayan. Open ko lang. Wait lang po Lalabas po muna ako sandali Nawala po yung aking PowerPoint pala. Ikaw muna do, konti-konti alam. Mga 1 minute lang. Wait lang po. Yan po.
Yan. Sorry po, nawala ako ha. Kasi yung akin pong PowerPoint pala ay hindi ko pala na-save. Tinitingnan ko kanina. So our topic for this evening is, yan po, ano ko na ating PowerPoint. Ay, nawawala talaga ang aking signal. Wait lang po, bakit gano'n? Yan. Share screen. Yan. Nakikita niyo na po ba aking screen? Opo. Yan. So our topic for tonight is pastoral confidentiality and ethics. Yan. So we as chaplains po, ang number one po natin na tool or characteristic traits pala ay yung tayo ay maging trusted na mga tao, di ba po? Magiging katiwa-tiwala tayo sa mga tao na mga lalapit sa atin, especially yung ating po mga counseling. So ito pong confidentiality, napaka-important po ito para sa atin talaga. Kailangan po tayo as chaplains ay hindi tayo maging pag babae maging marites at pag sa lalaki naman ay maging tolit. Ano po yung pag sa lalaki, di ba? Tolits. Sherlyn. Di ba? Parang ito yung latest, di ba? Sa lalaki. Sa babae na yung latest, di ba? So tayo po mga chaplains talaga dapat maging disiplinado po tayo talaga. Dapat tayo as chaplains ay memorize natin yung 10 rules of ethics, 10 commandments of ethics. So sino po ba nakakalam ng 10 commandments of ethics? Sino po dito sa ating mga chaplains or students ang napagdaanan na yung 10 commandments of ethics? Meron po ba? Yan. So mamaya po ay i-share ko po sa inyo yan, yung 10 commandments of ethics. At pwede rin po ninyo yan i-google. Yan. So part po ng 10 commandments of ethics, number 1 is, lista nyo po kasi hindi ko po na-type yan dito. So kasama po to sa magiging exam ninyo. Number 1 is, your ear shall hear, your eyes shall see. Yan. Ano po ibig sabihin? Your ear shall hear and your eyes shall see. So what you hear and what you see, leave it here. Di ba po? Yan, yung mga sundalo po talaga, yung mga military, at tayo po yung chaplain ay military program po tayo, no? So what you hear and what you see, leave it here. Lalo po sa ating mga counseling. Kasi yan po ang pinaka-importante sa kanila para pagkatiwalaan nila tayo ay maging honest na confident tayo sa kanila. So, what is, yan. Ito pala muna. In recent years, there has been an increasing number of lawsuits filed against the clergy for the invasion of privacy, arising out of the disclosure of confidential information acquired during counseling sessions with parishioners. Sino po yung mga parishioners? Hindi po ibig sabihin na tayo ay hindi pare, ay wala tayong parishioners. So yung mga parishioners po, yan po yung ating mga stakeholders, sila po yung ating mga counselists, sila yung mga tao na lumalapit sa atin. The result of these lawsuits has brought about more scrutiny when it comes to confidentiality and the release of personal information. So na mga tagal na panahon po pala, way back, ay nagkaroon na talaga ng mga pagdidimandahan at nagkaroon na ng hindi magandang image ang mga pastor, ang mga pare, at ang mga chaplains. Dahil po ito yung ang kanilang kaso ay yung invasion of privacy. Meron po kasi lalo tayo po mga chaplains, tayo po yung, di ba, yung
yung last week po na topic natin, kung natatandaan ninyo, tayo po yung pag-hospital chaplain tayo. Madalas sa atin, kinukwento ng ating mga pasyente yung huli nilang kagustuhan na mangyari sa kanilang buhay at madalas pa yung kanilang testamento. So malaki po yung tiwala nila sa atin bilang chaplain. Tayo po yung first responder at tayo din po yung last responder sa kanila, sa ating mga pasyente. So kung hospital chaplain ka po, more or less, ang iyong pasyente talaga, nagkukwento sa iyo yan. Sa iyo siya magkukwento na, chaplain, o ma'am, o captain, o sino pa man, di ba? Meron po ako mga ipapamana sa aking mga apo, sa aking mga sa aking mga kapamilya. At yung pong testamento ko ay nakay attorney. At nais ko po sana na maging witness ka sa pagpirma ko din. At ipatawag mo tong si attorney. Nangyayari po talaga ito. So nangyayari yan. So ikaw at yung attorney ang huling nakakaalam ng lahat, pati ang mga bagay-bagay. So yung iyo pong nadinig sa iyong pasyente, sa iyong kliyente, sa iyong counselee, kailangan po confidential yan. Huwag mo po yan ikwento sa kapwa mo chaplain, huwag mo po yan ikwento sa iyong asawa, huwag mo po yan ikwento sa iyong mga kaibigan at kung kani-kanino pa. Di ba po? Yung huli ko pong sinabi dito sa inyo noon, yung mga dati po, meron po akong kaibigan na pastor, chaplain din po siya, na even, tandaan niyo po to, even sa kanyang sariling asawang babae, hindi po niya kinukwento kung ano yung very confidential na kinukwento sa kanya ng kanyang client o ng kanyang counselee. Kailangan po tayo maging dignified. Kailangan po maging trustworthy tayo. What if yung iyong asawa ay mapakwento sa kanyang kaibigan at yung kaibigan niya mapakwento at bumalik yung kwento doon sa iyong counselee? Di ba po? So, tayo po as chaplain, talagang napakalalim po talagang gawain natin. Hospital chaplaincy, na-encounter natin yung ganyan, yung mga last will and testament. Sa hospice, yung mga mamamatay na rin na may mga mayayaman, lalo yung sa home for the aged. Ikaw po yung tatawagin nila sa home for the aged, mayaman pala yung pasyente, mayaman pala yung naka-residente doon. Ganyan po, no? Sa law enforcement naman, napatay yung isang official. At yung official na yan, kaya pala napatay dahil may other woman. At ikaw lang yung nakakaalam nun dahil ikaw yung kasama sa pag-rescue o So, hindi mo po dapat yan ikwento yung mga ganun mga bagay. Napaka-confidential po. Kaya tayo po mga chaplain talagang well-disciplined po tayo talaga. At isa pa ay talaga pong tayo, as Christians, tayo po ay transformed. Kailangan transform tayo. Kailangan po yung alam natin kung ano yung tama o mali na dapat nating gawin, ano yung dapat nating sabihin, at alam natin kung ano yung mga dapat nating ikikilo. So dito po sa atin, dito sa school natin, lahat po yan aaralin natin at inaaral natin po yan. So in that way, hindi lang po yung pagiging iniisip natin tayo mga chaplains ay preacher. Hindi po tayo, at tandaan po nating lahat, mga chaplains, mga students, na we chaplains are not preachers. We are teachers. Yan, tandaan niyo po yan. So, hindi po tayo dito nagpipreach ng gospel. Pag may pagkakataon po na nakapag-open tayo na isang way na yung ating counselee, tinanong ka niya, bakit ganyan kakabait, ganito kaganda ng buhay mo, o napaka-disiplinado mong tao, anong meron ka, o ano bang religion mo, chaplain. Pag tinanong po kung anong religion mo, sabi mo na ikaw ay Seventh-day Adventist, di ba po? Then, obserbahan po niya yung buhay mo. Pwede ka rin mag-share ng kaunting gospel, pero not to convert your counselee. Tandaan po ninyo yan, no? Tayo po mga chaplains ay hindi po tayo nagko-convert ng ating mga counselees. Tayo po lang yung magiging way para yung ating mga kasamahan na mga ministro ay makalapit doon sa ating counselee at makapangaral. Pero tayo po, mga chaplains, interfaith po tayo. Kailangan po, pag nakasuot ka na ng pang-chaplain, yan, naulitin ko pa bago tayo go,
Pag nakasuot ka na ng uniform mo as chaplain, wag mo i-advertise na ikaw ay Seventh-day Adventist chaplain unless na may nagtanong po sa inyo. Bakit po? Dahil po, hindi na kayo lalapitan ng ibang mga tao kung meron silang prejudice sa ating pananampalataya. Iisipin nila na ikaw Adventist ka, na chaplain ka, kukonbertihin mo sila. So hindi po ganon. Tayo po mga chaplains ay outside the wall of the church ang ating mandato, ang ating work, ang ating gawain, di ba po? So outside the walls of the church, pag sinabing outside the walls of the church, pwede tayong magturo, mag-counsel sa iba't ibang klase na mga relihiyon, ng mga taong may iba't ibang mga belief. So kagaya ko po sa prison ministry, so pag pumapasok po ako sa preso, sa bilibid po, ang gamit ko as chaplain, kahit saan po, pwede ako mangaral. Pwede akong pumunta sa evangelical, pwede po ako pumunta sa mga Muslim, pwede po saan, magbigay ng mga babasahin o mag-pray over sa kanila o magbigay ng mga advice, ganyan po, mga gusto nilang pang-comfort na words. Pero hindi natin sila i-convert o hindi natin sasabihin na ako bilang Sabadista ay kailangan ko ituro sa inyo yung Sabbath day, huwag kayong kakain ng baboy. Bawal na bawal po yan sa chaplaincy, sa isang chaplain. Dahil tayo po mga chaplain ay susumpa tayo na tayo ay mangangaral ng ating, hindi po mangangaral, magtuturo, magka-counsel, at hindi po natin isasama yung ating religious belief. Yan, naintindihan po natin to ha. So hindi po tayo nagiging chaplain dito, hindi po tayo nag-aaral ng chaplaincy para maging way upang tayo ay makapangaral at makapag-convert sa mga bilangguan, sa mga kulungan, sa mga pulis, kung saan-saan. Ano na lang po yan? Tayo lang po yung magbi-bridge. Tayo lang po yung magbi-bridge sa ating sariling pag-uugali na makikita nila sa atin ang katotohanan sa ating kilos at gawa, tsaka na lang po silang magtatanong. Yan. So malinaw po tayo dito ha. We are not preachers, but we are teachers. Yan. So so nangyari nga po na itong ating itong mga counselists ay nagbibigay sila, nagkukwento sila sa mga chaplain, sa mga pastor, sa mga imam, sa mga kung sino pang mga matataas nilang mga parang mga pastor-pastor sa kanilang sariling religion. At sila ay nasisira yung kanilang tiwala at kaya nagkakaroon ng demandahan. Kasi yung kanilang mga sinasabi ay naikukwento. Kagaya po nitong isang kaso, yan, yung tinatawag po na the breach of confidentiality. Yan, the case history. Yan. Ito po yung kaso ni Lightman versus Flom. Yan. Ano po yan? Napaka-controversial po na kaso yan sa Amerika. Yan. Isang example po yan na kung saan ay idinimanda yung clergy, yung chaplain o yung pastor. Yan po. Yan. Ito pong Lightman versus Flom case is a story of a female plaintiff versus the two rabbis in a local synagogue. Breach of confidentiality ang kaso and Religious Freedom Act. Yan, ang iginanti po sa kanya ng mga rabbi ay yung Religious Freedom Act. At siya naman, ang kanyang binigay na kaso sa mga rabbi na yan ay breach of confidentiality. So ano po ba yan? So yung babae po na rabbi ay isa siyang pagkarabay yung kanyang pastor. Ano po siya? Ano po ang religion niya? Sa nakakaalam po? Pagkarabay, ano po? Skriba. Ano po? Anong bansa siya? Anong niya? Kanyang relihiyon? Isa siyang letter J. Isa siyang Hudyo. Yan. Sa Amerika po, lalo daw po dun sa isang part sa California, ay marami talagang Hudyo.
Kaya po nung pumunta daw sa Amerika yung mga magulang ko po at sila ay kakain, pero kakain sa labas, inabutan sila ng sunset, hindi pa sila nakakauwi, pa nakakarating doon sa kanilang patutunguhan, ay sarado po halos lahat yung mga restaurant doon. Kasi daw po ay mga Jew pala, karamihan doon sa lugar na yon. So, ito po, yung babae na Hudyo, ay nagbigay po siya ng kwento niya doon sa dalawang rabbis, sa dalawang pari. Let's say kay Pastor dito yung ating mga pastor dito, no? Pastor Arnel, tsaka si Pastor sino pa, Wilkinson. So nag-open po siya ng kanyang problema doon. At yung kanyang problema po ay tungkol doon sa kanyang affair. Nagkaroon po siya ng affair. Meron siyang naging kabit. Yan, meron po siya naging kabit, itong babaeng to. At nagsisisi po siya na nagawa niya yung bagay na yon. Kaya, yung kanyang espiritu ay mas gugustuhin pa niya na humingi muna ng tulong doon sa dalawang rabbi kung anong dapat niyang gawin. At guilty po siya. Gusto niyang malaman kung anong dapat niyang gawin at humihingi po siya ng tulong doon sa dalawang rabbi. So hindi po niya alam na after nilang mag-usap, itong dalawang rabbi na to ay ano po ang ginawa? Yon. Sila po ay pumunta doon sa asawa ng babae. At ikinuwento nila yung pangyayari na yung kanyang asawang babae ay may kabit. Yan po, di ba? So ano pong nangyaring eksena? Naturally, magagalit po si lalaki at halos mapatay niya si babae nung umuwi na si babae doon sa kanilang tahanan. Ang puso po ni babae, guilty siya at nais na niyang tapusin yung kanyang affair. At humingi siya ng tulong doon sa dalawang rabbi na yan upang kung ano ang gagawin niya. At humingi siya ng tulong para bigyan siya ng counseling. At punong-puno siya ng guilt feeling na gusto niyang mailabas yung kanyang nararamdaman. Na hindi niya akalain, no, na yung dalawang rabbi, pagkatapos ng kanilang usap, ay nagsumbong agad. So ano po nangyari? Nagkaroon po ng demandahan. Ang kaso po ay yung si babae, si Lightman, ay siya ng kaso, nag-place siya ng kaso ng breach of confidentiality. Yan. Napakatindi po talaga ito, yung breach of confidentiality. Kasi, tignan niyo po yung, lalo po sa Amerika, no, yung act na ginawa ng kanyang asawa na halos binugbog siya, sinaktan siya, tapos nalaman pa ng mga anak at hihiwalayan siya. Pero sa puso ng babae, nagsisisi na siya, gusto niyang maayos yung kanyang pamilya, iiwan na niya yung kanyang affair. Pero sa nangyaring ginawa ng mga pare, ay ano po nangyari? Nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng mga anak, halos mamatay pa siya kasi nagbugbugan dahil inunahan ng mga pare yung babae na mag-confide sa kanyang asawa, na mag-confess. Nauna pa, di ba po? So maling-mali para po sa akin o sa mga dun sa babae pati dun sa law, mali ang ginawa ng mga rabbi kasi yung confidence ng babae sa kanila na nagsalita ng kanyang inner na problema at kasalanan ay isiniwalat nila agad. Yan. So yung yan, wala pa tayo dyan. So nangyari po, ito ito naman po mga pari na to, itong mga rabbis pa lang to, ay lumaban po sila at ang kanilang pong counter affidavit nila doon ay Religious Freedom Act. Yon. Ginamit nila yung pagiging pari nila dahil sinabi nila sa kanilang religion, bawal na ikaw ay magkaroon ng kabit o affair. At karapatan ng lalaki na malaman ang ginawang kasalanan ni babae. Pero
mas nanalo po yung kaso ng babae na breach of confidentiality. Kasi what if napatay siya ng kanyang asawa nung time na siya ay binugbog at sinaktan? At ngayon ay nawalan siya ng mga anak, di ba po? So napakalawak po, napakagulo nung nangyaring kaso na yan at involved po yung mga rabbis. So hindi lang po sila, example lang po ito. Marami pang example na nadidemanda yung mga pare at mga chaplain dahil sa hindi pag-iingat ng mga sikreto ng kanilang mga counseling. Yan. So mandated reporter versus confidentiality. Yan, yung mga nag-take po ng exam noong nakaraan, kikita po ninyo dito yung mga sagot ninyo, no? Mga malalaman po ninyo kung kayo ay nagkamali o tama yung sagot. Yan. So ano po ba yung mandated reporting? Ito pong mandated reporting ay whether you are serving as a police officer, emergency services responder, prison worker, clergy, hospital staff, or a school teacher, mandated reporting regulations apply and confidentiality is not a privilege. So ibig sabihin po nitong mandated reporting, ito po ay act na dapat kang magsalita o i-report yung pangyayari kung ito po ay dapat sabihin. Teka natin po yan. Yan. For example po, yan, one example ng mandated reporting is where clergy confidentiality privileges are non-applicable is in the matter of parent-child relationships. By 1974, all 50 states had mandatory reporting laws, often referred to as a child protection statutes. A crime perpetrated against minors offer no clergy confidentiality or privileges or protection from reporting a crime. So, ibig sabihin po nito mandated reporting na ito, i-report mo po sa mga pulis, i-report mo sa mga otoridad kung if yung nabalitaan mo na sinabi sa iyo ng iyong kliyente ay tungkol sa pambubugbog niya tungkol sa bata, tungkol sa pangre-rape niya sa bata, tungkol sa pagpatay niya sa bata, nakasagasa siya ng bata at itinapon niya. Merong siyang nagustuhang bata na ni-rape niya, tapos hindi alam ng mga magulang. Kinuwento niya sa iyo yun. Kinuwento niya sa iyo at sinabi niya, pastor o chaplain, confidential po ito ha, kasi kailangan ko lang po talaga may mailabas ako sa dibdib ko. Meron po ako na rape na bata. O meron po ako na bugbog na bata. Meron po ako na patay na bata. Yan po. O meron akong, let's say, hindi lang po yung ganun ha, meron akong nais kong patayin yung tao na yun. Yan. Yung mandated reporting po, tandaan ninyo mga chaplains, ito po ay yung if buhay na ang nakasalalay. Yan. Kung buhay na ng ibang tao o ng tao ng counseling natin, ang nakasalalay dito, kailangan mo na po itong ikwento o isumbong sa mga otoridad. Yan. Malinaw po ba mga students? Kung meron pong katanungan, mag-raise lang po ng kamay. So ito po yung tungkol sa kaso na hindi na dapat pang itago. So hindi ka po ito makakasuhan ng breach of confidentiality kasi matter of life and death na po yung pinag-uusapan. So lalo pa kung ito po ay child protection statutes. Tandaan po natin mga chaplains, if you really want to be a chaplain, dapat po memorize din po ninyo itong mga RA natin. Ano po ba yung mga RA? Republic Act. Yan, yung mga Republic Act po. Ano po yung Republic Act? Yung mga old students po. Ano po yung Republic Act ng tungkol sa child protection? Women and Child Protection. Dapat po alam niyo yan pag may tumakbo po sa inyo na
na kliyente ninyo at humihingi ng tulong, ay alam po ninyo kung papaano sila, papaano sila i-deal. Papaano po ninyo lalabanan yung kaso ng child protection statute sa barangay o sa munisipyo o sa piskal. Paano nyo matutulungan yung iyong mga kliyente, di ba po? So, pwede nyo silang i-counsel na ipanglaban mo ito, kapatid. Ikaw ay na-rape o ikaw ay binugbog na iyong asawa. Pwede kang pumunta sa munisipyo at ipanglaban mo to. So ano po yung Republic Act ng Child Protection and Women's? Sino po ang nakakaalam? Yan. So tayo po mga chaplain, hindi lang po tayo Biblia ang hawak natin, kundi hawak din po natin ang law. Yan. So child protection statutes po, ilista po ninyo sa inyong mga listahan ay Republic Act 9262. Yan. RA 9262 po. Child Protection Statutes and yan po ay Women and Child Protection. Yan. Women and Child Protection. RA 9262. Yan. So pag meron po kayong kapitbahay na binugbog, meron po kayong bata na nakita nyo sinagasaan, tinakbuhan o sinasaktan, yan. Punta po kayo at ipanglaban yung RA 9262. Napakalakas po ng laban yan. So pag ang kaso po ay tungkol sa bata, tungkol sa asawa, tungkol sa kamatayan o sa danger ng ibang tao, yan po ginagamit ang ito po, mandated reporting. Yan, tandaan niyo po yan ha. Mandated reporting. Yan po. Yan po yung ano po to, yung versus confidentiality na to. Kahit panangako ka sa iyong kliyente na hindi mo ipagsasabi, pero yung kanya palang kaso ay nakapatay siya o may papatayin siya o meron siyang na-rape, kailangan mo i-report yan. Yan. Tandaan niyo po. Yan. So children are considered to have no voice, thus are unable to defend or represent themselves as adults. It becomes the responsibility of the counselor, yan, Christian education director, children minister, and youth counselor to report any crime, suspected or otherwise. Yan. Yan po yung mandated reporting. Pero kung ang kaso po ay, ang kaso ay kagaya ni Mrs. na siya ay nangalun niya, pero siya ay nagsisisi at humingi siya ng tulong sa pastor, sa chaplain na nais ko na pong tapusin yung aking affair at tulungan niyo po ako, ipagdasal mo po ako at bukas ay tatapusin ko na. Gusto ko lang po ilabas ang laman ng aking puso, ang aking mga kasalanan sa Panginoon at ako po ipanalangin mo, chaplain, tulungan mo po ako. Aayusin na po niya yung kanyang buhay. Iiwan na niya yung kanyang ka-affair. Tapos ang gagawin mo ay pupunta ka dun sa asawa para magsumbong. Sa tingin niyo po ba, mga chaplain, ay naayos niyo yung buhay ng babae? Tama po, mali? Sagot Mali po, mali. Mali po. Mali, di ba? Mali. Kasi aayusin na nga niya yung buhay niya eh. Siyempre, ikaw, chaplain, sasabihin mo na ipangako mo to, Mrs. Marites, na sa mata ng Panginoon at sa harapan ng Panginoon at ako ang witness ay nagko-confessal ka ng iyong kasalanan at tayo ay mananalangin ngayon. Hindi na to makakarating pa kahit kanino pa, maging sa iyong asawa, ngunit ipakita mo sa akin at mangako ka sa Panginoon na babaguhin mo na yung kasalanan, ang buhay mo at tatalikuran mo na yung kasalanan mo. Ngunit, pag inulit mo pa po ulit ang iyong kasalanan na ito at ikaw ay nakiapid ulit, kasalanan sa Panginoon, ako na po yung witness mo, ay maaari ko na po itong iparating pa sa iyong asawa. So ganun po yung way natin, yun po yung sasabihin natin sa kanya.
bigyan natin siya ng chance kasi gusto niyang ayusin yung buhay niya, yung sarili niya. So hindi po tayo magsusumbong agad. Kasi ang kinalabasan po ng dalawang pare, ano po, na rabay, sila ay naging marites, di ba po? Mga naging tolits. Kasi na-excite sila na, bakit ganun, no? Kapatiran natin, nangalun niya, kailangan malaman yun, ganun. Bawal sa relihiyon natin yan, bawal na bawal, yon. So hindi nila nabigyan ng chance si babae na magbago. So ano nangyari po? Ay lalo lang nasira, nawala ng asawa, nawala ng mga anak, nabugbog, kamuntik mamatay, yon, nagkagulo-gulo pa yung kanilang kaso. So, nawala po, di ba? So, ito po yung responsibility natin. Counselor, Christian Education Director, Children Minister, Youth Counselor, kasama na sa counselor yung tayo po mga chaplain, and any crime suspected or otherwise. Kung ito po ay tungkol sa women. Kamera? Yan. Yan. Other clergy penitent, hello po. Yan. Other clergy penitent concerns involve confession where the individual openly admits the intent to commit a crime, suicide, or an act of violence. Yan. By law, clergy mandated reporter are required to report any individual who has expressed the intent to commit a criminal act, particularly where it involves violence. So, nalaman po natin, kahit na hindi nagsumbong sa atin, kahit na hindi nagsalita sa atin yung mga involved na tao, pero nakita natin nalaman natin na binugbog, sinaktan, binikti, at nalaman din natin sa pamamagitan ng kanyang pagkukonfisal sa atin na gusto niyang mag-suicide, gusto niyang magpakamatay, at gusto niyang patayin din yung kanyang pamilya o kung sino pa yung tao na gusto niyang patayin, kailangan po, tayo po, the counselor is obligated, yan po, obligated as a mandated reporter to report the threat. Yan. So tayo po ay obligated. Obligado tayo na i-report yung mga bagay na yan. Di ba po? Hindi natin yan papabali-baliwalain na sabihin natin, buhay nila yan eh. Ay, confidential matter yan. Hindi ko kailangan pakialaman yan. So hindi po, no? Yan po yung mga bagay na dapat tayo na magkumilos at mag-act as chaplain and counselor. In general, the court system would prefer not to rely on testimony obtained by clergy while under the guise of confidentiality. However, the court can make an official mandate requiring the counselor to reveal sensitive information if they deem it legally necessary. So, pagka nagkaroon po ng kaso dahil po nai-report mo na o kung hindi mo naman nai-report, ay may ibang nag-report at sinabi na ikaw ang isa sa mga witness dahil ikaw yung huling nakausap ng tao na pumatay o yung taong gustong gumawa ng ganong karumaldumal na gawain sa ibang tao, ipapatawag ka po ng korte. Yan, ipapatawag ka po ng korte at tayo po mga counselor niya, kapag pinatawag ng korte, kailangan natin na sabihin talaga lahat ng mga nalalaman natin. So mabigat-bigat din po, no? Maganda ang ating gawain at mabigat-bigat din sa ganitong mga klase ng pagkakataon. So tayo po mga chaplain talaga ay dapat na magkaroon ng malinaw na pag-iisip, mas na inaaral pa po natin ng lubusan kung ano yung mga tama na ating dapat mga gawin. Yung dati po mga po, ay kung gano'n po sa korte, alam mo ready na akong isalaysay yung mga tama na napakinggan natin po doon sa side ng tawag to, yung may kaso. Ngayon kung binaliktad po tayo sa korte na yung sinabi natin sa laysay binaliktad po tayo doon. Sino po yung magbabaliktad po? Yung tao po na nakausap natin? Opo, alam mo doon na po sa korte. Nagsasalaysay na natin. Nagsusumpa po tayo doon sa korte.
nasabi lang natin tama. Ngayon, sinatabi natin tama, yung inakasuhan, binaliktad po tayo doon sa sinabi natin. Ang korte Nasabi niya naman mali. po, meron po sila mga talagang sarili nila mga investigations po. So narinig ng korte yung ating Salaysay. report, opo yung ating statement. Kukunin po nila yung mga statement natin. At syempre po bilang chaplain din talaga, maniniwala din po sila sa atin. Lalo po kung ang ating pong statement ay talagang ano po talaga precise. Walang paiba-iba at nasa tama lang po yung ating mga sinasabi, walang dagdag, walang bawas. Magkakakaso po tayo kapag meron pong dagdag at bawas po, di ba? Kailangan talaga ay ano po, open po yung ating meron po tayong pulis, pwede po yung ating Kasi ma'am, meron pong ganyang yung kaso, host di po, ba? paki-off po. Statement. Kasi may mga kanya, yung statement niya, tama, sang-ayon siya based on the interview. Pagdating sa final court na, ngayon yung witness siya pa ang mali. So, para sa akin po yung ganyan naman po, siguro lalo tayong mga Adventist ay ipanalangin at sa Panginoon na hindi mangyari sa atin yung mga ganyan. Pero meron naman po talaga mga investigations yan at meron naman po yan. Tsaka isang ano lang po dito rin talaga. Pag tayo po yung nagsumbong ng mandated reporting po, hindi magiging ano din po tayo nun itatago na rin po tayo niyan ng mga otoridad. Hindi nila sasabihin kung sino yung nagsumbong o kung sino yung nagsalita kasi although alam na nung suspect na tayo yung nagsumbong pero wala siyang witness, wala din siyang evidence na tayo talaga kasi proprotektahan po tayo niyan ng mga otoridad. Ipapatawag lang po tayo niyan pagka talaga pong dumating na talaga sa korte. Ito po, di ba? However, the court can make an official mandate. Yan. Kung kailangan na marinig talaga yung ating sasabihin. At hindi naman po tayo dyan na maiipit pa kasi nakapag-investiga na po yan sila at ano na po yan, na-check na po yan talaga. Yan. So, magagalit lang po talaga sa atin yung mga nakausap natin, pero wala na po tayong magagawa doon. Wala na rin siya magagawa kasi yung kanyang kaso po ay talagang it matters child and women protection and ano po, buhay. What if napatay niya po talaga yung taong yon, di ba? At nasabi sa atin. Kaya nga po, tayo po mga chaplain, di ba, sa later on ng ating mga topic, napag-aralan po natin tayo mga chaplain na meron tayong notebook, meron tayong camera, meron tayong ano po, yung nare-record din natin. Pagka ganito katindi po yung ating kaso na napakinggan, mas maganda po talaga yon na nare-record natin yan. Di ba po? And yun po yung sinabi ko din sa inyo na pag tayo po as chaplain or counselor ay pumupunta sa isang counselee o isang kliyente natin po, dapat po talaga meron tayong kapartner. Lalo po pag alam natin na napakabigat yung kaso na sasabihin sa atin, dapat po merong iba pang witness. So hindi lang tayo. Opo. Opo, yun ang maganda po. Opo. Para walang talagang usot. May kasama dapat talaga. Opo, dapat may kasama. Like, kunyari po, ikaw, lalaki ka. Kaya nga po, di ba yung sa rabay, dalawa po silang rabbis, di ba po? Kasi, babae yung magkukonfisal. At bawal na bawal po sa Hudyo yon na isang lalaki, isang babae mag-uusap, di ba po? Kahit na rabay. So, di ba po, dalawa yung rabay at isang babae. So, sa atin po, kung lalaki ka, babae yung magkukonfisal sa'yo, pwede mo muna itanong, ma'am, magkakatiwala ka po ba sa akin kung mag-uusap tayo na isasama ko yung aking misis? Para po, ano lang po, para lang po sa image ko as chaplain, na tayong dalawa po isang lalaki ka, isang lalaki ako, isang babae ka.
mag-uusap tayo sa isang lugar na tahimik at secluded na lugar dahil po sa iyong problema, maaari po bang isama ko si Mrs. ko? Kung ikaw naman po ay single, pwede mo isabihin na pwede po bang magsama pa ako na isa pang chaplain din po para mas maganda po na hindi po tayo mapapag-usapan po ng mga tao at para po maging mas tayo, hindi po machismis, di ba? Yun. Kaya po, di ba, yun yung sinasabi ko sa inyo na pag babae ka, na chaplain, dapat ay babae rin ng iyong counselee. Pag lalaki, lalaki. Pero kung hindi maiiwasan na babae at lalaki kang chaplain, dapat may kasama ka. Pag babae kang chaplain, dapat din meron kang kasama, it's either lalaki or baka pa mo din babae kung ang ika-counsel mo ay lalaki. In that way po, safe po talaga. Kailangan ay isipin po muna natin yung safety measures. Tayo po mga chaplain, dumadaan din po tayo sa mga ganyan mga stress, sa mga kung ano-ano mga bagay po na naiipit tayo. So, dito po ay kailangan natin yung safety measure natin mga chaplains na hindi tayo maiipit sa lahat ng mga bagay, di ba po? Kagaya yung pag sa hospital, meron silang i-offer, magsasalita sa atin yung ating kliyente na meron akong nagawang ganito, humingi ako ng tawad, meron akong napatay bago ako mamatay, kailangan makahingi ako ng tawad sa napatay ko, o ikukumpisal ko sa'yo na may napatay. Sino po yung napatay mo, ma'am? O sir, pwede pang sabihin mo sa akin yan para po na sa ganon ay malinis po natin yung pangalan mo at yung kliyente. Magtawag ka po na isang nurse. Magtawag ka po na isang kahit na janitor o kung sino po, isa pang chaplain. Kailangan po merong kasama para hindi po maiipit lagi. Huwag po natin sosolohin yung mga ganito mga confidential na mga bagay. Yan po. So, malinaw po ba? Yan. Yes po. Clear po. Opo, Salamat yan. po. Opo. So, dito na po tayo sa what is ethics? Yan. So, ethics, dahil po, ipapag-aralan na itong ethics dahil po sa ito ay part ng confidentiality, di ba? So, ethics is the discipline which guides our judgment concerning the morality of human acts. So, yung ethics po ay isang discipline. Yan, discipline po ito na yan. Ang ethics po ay discipline na nagga-guide sa ating judgment. So itong ethics po madalas ay hindi naman po ito inaaral talaga. Ito po ay nasa ating pag-iisip to na gagawin natin tong bagay na to dahil ito yung tama. Di ba po? Yan. Which guides our judgment concerning the morality of human acts. The discipline of ethics employs the power of human reason, and all persons are bound in conscience to apply its principles to their conduct. Ethics is moral discipline dealing with human acts. Yan. So ano po yung ethics daw? Ito ay isang moral discipline. Pag sinabing moral, ano po yon? Yung, di ba, moralidad. Sa Tagalog po na moral ay moralidad. Yung tama na pagkilos, tama na pagsasalita, tama na pag-iisip. Di ba po? So tayong mga chaplain, hindi tayo, judgmental. Hindi din po tayo dito yung, yung ang tawag doon, yung madaling magdesisyon. Yung, nakalimutan ko yung term, yung parang, pabilis-bilis lang magdesisyon, pabilis-bilis lang mag-isip, pero bandang muli Padalos-dalos. Opo, padalos-dalos, no? Padalos-dalos. So, hindi po dapat ganun na bigla ka mag-counsel sa iyong kasama sa ibang tao, tapos padalos-dalos yung sasabihin mo sa kanila. Kailangan may discipline ka talaga dito. Anuhin mo muna, mag-iisip ka, titingnan mo, i-judge mo yung kung tama ba yung gagawin mo o sasabihin mo, tama ba yung iyong ika-counsel sa taong ito. Yan, dapat po ay dapat lagi nating iisipin kung ano yung tama o mali. So, human acts are those actions performed by human beings. Yan. So, syempre, kung human being ka, human acts din yung iyong gagawin po, di ba?
Kung ikaw ay hindi human being, so wala kang human acts. Yan. Using their superior faculties of intellect and free will, as opposed by those acts which are common to the animal kingdom. Yan. Sabi po, yung mga hayop daw hindi nag-iisip, hindi sila nag-iisip, sige lang, kung ano, mangagat sila, tumahol sila, kumain, o mangalmot, di ba po? Pero tayong mga tao, hindi tayo nangangalmot, hindi tayo basta-basta agad. Dapat kumilos ng mga bagay na parang kilos ng hayop. Kaya nga minsan po, di ba, pag kami nag-aaway, sasabihin, hayop ka. Yan. Kasi malakas pagka sinapak ni Mr. Sinapak, sinaktan si Mrs. Sisigaw si Mrs. hayop ka. Kasi ibig sabihin ay hindi niya iniisip yung kanyang ginagawa, basta na siya nananakit. Hindi niya nirerespeto yung pagkatao ng kanyang misis na bigla na lang niya isasampalin, sasaktan, bubugbugin. So, makatao pa po ba yung ganon? Di ba hindi makatao yun? So, yun yung tao na walang ethics. Wala siyang discipline, wala siyang moral ethics. Kasi, hindi niya iniisip yung kanyang ginagawa, hindi niya nirerespeto yung kanyang kapwa-tao. So, yung ethics po ay kasama na yung respect, yung dignity. Bigla mong sisigawan yung isang tao, bigla mo siyang ipapahiya, sinisira mo yung kanyang dignity. So ikaw ay walang moral ethics, di ba? So ethics is a discipline that studies the moral correctness of human behavior about our natural end. Yan. So ito ay hindi po ito inaaral talaga yung pag-aaralan mo na ikaw ay maging mabuting tao, maging mabait, mahinhin, kailangan ganyan. So ito po ay naturally na lang po ito na dumadating sa ating pag-iisip na dapat i-control natin yung sarili natin. Ang inaaral po dito yung papaano natin didisiplinahin yung ating sarili. Yan. So yung kagaya po yung napakinggan ko kahapon kay Ma'am Nilin sa kanyang post, di ba? Yung isang way ng ethics ay yung magkaroon tayo ng boundaries. Boundaries, limitations, di ba po? Alamin natin yung boundary and limitation ng ibang tao. Instead na alamin natin yung boundary natin, dapat alamin din natin yung boundary nila. Hanggang saan yung pag-ano mo sa kanya, pag-joke mo sa kanya, hanggang saan yung iyong trato sa kanya, di ba po? Yung kagaya kagabi, napakinggan ko yung pag tayo ay nalilate sa ating mga usapan, na sisira natin yung time management ng ating kapwa-tao. Kasi ang usapan ninyo, 1 hour kayong magkikita, pero lumagpas ka, na late ka, inintay ka niya, so nasira na yung kanyang time management. One way po yan na wala kang yung moral discipline sa sarili mo. Kasi hindi mo nilirespeto yung kapwa mo tao at yung sarili mo din hindi mo na disiplina. Yan. So yan po yung ethics. Yan. In summary, ethics is a science which guides our judgment concerning morality. Morals is human conduct in the light of principles. A person can have good ethical concepts and bad morals, as in the case of someone who knows the principle but fails to apply them in concrete situations. Ethics is also called moral philosophy. So ano daw po yung morals? Yung moral, yung alam mo, yung tama, pero hindi mo ina-apply. Yan. Alam mo kung ano yung dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa. So yun, wala kang moralidad. So sa pagsunod po ng 10 utos, alam mo na bawal magnakaw, pero ninakaw mo yung ballpen sa opisina. Di ba po? Ninakaw mo yung bond paper sa opisina. Oh. Tapos, bawal magsinungaling, pero nag-white lie. Di ba po? Yan yung madalas natin na nagagawa yung maliliit na mga bagay na ganyan. Pero ito daw po pala ay yung moral philosophy. Di ba? Yung alam natin na mali, yan o, di ba? In the case of someone who knows the principle
but fails to apply them in concrete situations. Yan. Alam natin kung ano yung mali pero hindi natin ina-apply. Yan. Moral philosophy is an ethics which is based on human reason alone, which looks only to a natural end. Yan. Yan po yung moral philosophy. And the moral theology is a Christian ethics, relies on faith as well as reason and recognizes a supernatural end. Yan. Secular ethics and moral philosophy and Christian ethics, moral theology, both deal with human acts. Yan. So ano po yung moral theology? Yung moral theology po ay relies on faith. Yan. Diyan na po ngayon pumapasok yung ating ang ating pananampalataya, yung ating doktrina, yung moral theology po. Yan na po yung ating doktrina. So, pag sinabi pong Christian ethics, pag sinabi pong moral theology, yan po yung nagagamit natin to sa simbahan at sa ating mga kapwa kapananampalataya o kapwa mga Kristiyano. Yan po, di ba? And recognizes as supernatural end. Yan. Alam natin na tayo ay magkakaroon ng ng katapusan, supernatural na katapusan. Ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, ang ating kahantungan ay alam na natin kung tayo ay aakyat sa habang buhay na kaligtasan o sa habang buhay na kamatayan. Ang moral philosophy naman, which looks only to a natural end. Yan. Kumbaga yung pang dito po sa mundo, yung mga philosophy na yan. Yan. So the formal object of moral theology, however, is the morality of human actions towards a supernatural end. As God is in control, we cannot choose a natural end but must achieve to a supernatural end according to God's will. Yan po pala yung supernatural end. Yun yung according to God's will. Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung katatapusan natin sa mundong ito. Saan tayo matatapos, kung papaano tayo matatapos. Yan. So, ang Panginoon yung may control sa ating buhay. Yan yung kasama sa part ng Christian ethics. So, gratuity and favors. Yan. So, tinatapos na po natin dito yung tatlong chapter po itong ating lesson ngayon para po mas mas mabilis po tayo na ma-gets natin yung ating mga topic. Gratuity and favors. Areas of ethical concern include the conduct of the chaplain on and off duty. As clergy, and tayo po yung mga clergy, or as a chaplain, society tends to hold the minister to higher standard. And there are regulatory rules regarding ethics within the departmental setting. Regulations concerning favors, gifts, and gratuities received by department personnel are frowned upon by enforcement and fire agencies. So ano po yung gratuity and favor? Ito po yung pagtanggap dun sa ating pagsisilbi sa kanila. O hindi naman pagsisilbi, yung pagtanggap po ng mga kaunting mga regalo o mga abot-abot sa atin na dahil sa ating nagawa sa kanila o pagbibigay ng counseling o pagtulong sa mga na-aksidente o pagtulong sa pagpapakasal sa kanila o naging witness tayo sa mga huling mga mga yugto ng buhay ng pamilya. Yan po, minsan ay naaabutan po tayo. Inaabutan tayo ng mga kaunting mga gratuity na tinatawag o kaunting mga gift. Yan, mga gift na nakasobre. Minsan naman po ay mga malalaking bagay na binibigay. So in many instances, a chaplain in uniform walks into a coffee shop and offered a free meal or a substantial discount because of his emergency services affiliation. While the owner can provide the chaplain a free meal or discount as an act of kindness in recognition of his contribution to the community, the respect
collective agency may view it as a gratuity in return for favors. Yan. Naintindihan po ba ninyo ito? Minsan po, tayong mga chaplain, may nagawa tayong magandang bagay sa ibang tao. Nakatulong tayo sa kanila, pero tayo po, as volunteer chaplains, kahit pa sabihin na paid chaplain tayo o volunteer chaplains tayo, nagustuhan ng ating counselee yung ating ginawa sa kanila. Nagustuhan ng counselee yung ating mga pagsuporta sa kanila, yung ating presence and support sa panahon ng kanila pangangailangan. So, minsan daw po ay napasok ka sa Jollibee at andun pala yung may-ari ng Jollibee ay natulungan mo. O kaya naman andun din pala yung counselee mo at nilibre ka ng pagkain o nilibre ka ng coffee or tea or kung ano man, soft drinks or pagkain. Pwede po natin tanggapin yan kasi ino-offer po niya yan. Chaplain, ako na po magbabayad. Ako na po, sagot ko na po yung pagkain ninyo. Ganyan. So, i-accept po natin yan. I-accept po natin yan kasi buong puso po nila yan na ino-offer sa atin dahil po naging masaya sila sa nagawa mo sa kanila. Tapos po, minsan nabibigyan din tayo ng yun nga po yung pera na nakasobre o kaya naman po ay yan, pera na nakasobre o kaya naman po ay basket ng mga prutas. Huwag po natin ibabalik po yan. Hindi po tayo nag-o-offer o nagsasabi po ng magkano po yung ating trabaho, yung ating professional fee. Wala po tayong ganyan, lalo po kung tayo po ay volunteer. Yan po ay, pag binigyan po nila tayo, tatanggapin po natin yan. Pwede po natin tanggapin yan kasi po, yan po yung kanilang kagustuhan na iparamdam sa atin na sila po ay nagagalak, natutuwa, nagre-rejoice sa magandang resulta ng pagtulong mo sa kanila. So pwede po natin yan tanggapin. Hindi po yan parang ipinagbabawal o sasabihin natin na katanggap-tanggap sa ating mga chaplains o sa mga clergy, maging kahit sa mga pastor. Alam niyo po ba na sa mga ibang simbahan po, kahit dito sa Adventist Church po natin, pagka meron po mga parishioners o mga members ng ating mga simbahan na kahit sa Adventist o sa iba, na pag natuwa po sila sa pastor o natuwa po sila sa mga pare o kung sino man po na nagsasalita ay pag kumamay po sila sa inyo, nakipag-shake hands sila sa inyo, ay may kasama pong pera yan. Lalo po, pag alam nila na volunteer ka lang po. Kasi alam nila na kailangan mo mamasahe, kailangan mo kumain, kailangan mo matulungan din yung family mo, nag-spend ka ng ilang hours, nag-spend ka ng ilang days o ilang weeks sa pagtulong sa kanya, sa kanila. So mag-aabot po yan sa kanila at pwede po natin yan tanggapin. Ang hindi lang po natin pwedeng gawin, yung chaplain, magkano po yung singil mo sa pagtulong mo po sa akin? Wag po kayo magpipresyo talaga. Lagi po natin sasabihin na free po yan, free of charge. Ako po ay lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ang magbabayad para sa akin. Ang Panginoon ang bahala sa akin, ganyan. Siya po yung aking boss at siya ang magpro-provide ng aking needs, yan. So hindi po tayo. So pero pag binigyan pa rin po kayo at ipinilit sa kamay nyo, sa bulsa ninyo, yan, mag-thank you na lang po kayo, di ba po? Kasi yan po ay tulong nila sa iyo sa iyong kabutihan sa kanila. Yan. Ito naman po, dito na tayo ngayon sa chaplain badge and uniform. Yan. So many police and fire agencies issue official badges to their commissioned chaplains for the purpose of establishing quick and visible identification during time of crisis. So time will come, kayong mga chaplains dito, soon. And yung mga iba naman ay mga siguro next year o kung kailan naman ay magkakaroon na ng chaplain badge. Ngayon pa nga lang po ay nagpapasukat na ng mga uniform, no, ng type A uniform.
So para saan po ba yung badge? Bakit yung mga police, mga fire agencies, mga law enforcement, meron silang badge? At bakit tayong mga chaplains may badge din? Yan. Ang badge ay, yan. Yan, ito po, no? Yan, sa class A or sa class C uniforms lang po sinusuot yung badge, ha? Baka po naka-t-shirt kayo, suot-suot ninyo yung inyong badge. Pag kayo po ay naka-t-shirt o naka-type type B uniform, yung badge po ninyo, it's either nakasabit sa inyong belt or nasa wallet po ninyo yan. Nasa wallet lang. Sa Amerika, usong-uso po nasa belt nila, ng kanilang badge yan. So ito po ay nasa wallet lang. Hindi po yan sinusuot sa dibdib pag naka-t-shirt ka lang po, no? So para po saan yung badge? Bakit po tayo may badge? Yan. Yan. Po sabi dito. Yan. Ay, dito muna tayo. Yan. The chaplain will most likely wear a badge on the left breast portion of the uniform provided it is a uniform policy compliant. Kung ano po yung uniform natin. If placed on call by a public service agency, the chaplain may be permitted to respond to a call out wearing black or green jacket. Yan. Yan. Or green jacket with a back panel attached with a little with the title of chaplain across the back portion of jacket. Yan. So pag tayo po naka-class A or class C uniform, yung class A po, yung sa picture po natin, yung complete na naka-black tayo, may mga shoulder board, may mga pins, may mga nameplate, ganyan. Yung class C naman, yung uhubadin na natin yung ating bush jacket, at tayo po ay naka-puting polo sa loob, naka-korbata, yan, pwede na po suot natin dito yung nameplate natin, at pwede rin po suotin yan yung badge dyan sa kabilang side. Pero most probably, parang mas maganda po talaga na hindi na lang suot yung badge sa type C uniform. And dito naman po, pagka tayo ay biglang tinawagan sa mga emergency service daw po, dapat meron din tayong jacket na either black or green na meron pong nakasulat sa likod na chaplain. Yan. Noong nakaraan po, pinakita ko yung aking jacket na meron po akong jacket, yung dito po sa side, nakalagay yung aking apelido at nakalagay naman sa kabilang side yung nakalagay na chaplain na detachable po yung pangalan chaplain kasi minsan po ang pinapalit ko doon ay nurse. Yan, minsan naman po ay pinapalit ko doon sa aking pangalan doon ay coach. Yan, so ang dami pong ang dami kong title. So depende po kung saan ko gagamitin yung aking jacket na yon. Pero dapat talaga, meron talaga tayong jacket na sa harapan may nakalagay na chaplain at sa likod ay may nakalagay din na chaplain. Bakit po? Dahil sa mga emergency cases o kaya naman sa mga, kung kasama natin yung mga law enforcement, may konting mga barilan, may konting mga pangyayari, makikita natin mga kalaban na hindi tayo kalaban. Tayo ay chaplain, tayo ay gumagamot, tayo ay tumutulong, tayo ay pwede na lang lapitan din. So, parang na rin yun po parang mga first aider din po tayo, di ba? Dahil nung nakalipas na Sunday, sinabi doon na tayo mga chaplain ay dapat din na marunong ng CPR, marunong ng basic life support, BLS, marunong din tayo ng mga advanced life support, ganyan, EMT, emergency medical training, yon. So, all around po talaga tayong mga chaplain kung saan tayo tawagin ng mga tao na nangangailangan sa atin. So, dapat meron tayong mga jacket na gano'n nagpapakilala na tayo ay chaplain. Yan. Provided that permission is granted by the agency they serve, the chaplain while on duty may display his badge at belt level for identification purposes. Yan. Yung sabi po, no? Belt level. So, ibig sabihin, kung tayo naka-t-shirt, pwede natin ilagay yung badge natin sa ating belt. Huwag po natin ilagay yung badge natin dibdib pag naka-t-shirt. Pangit po. Hindi po yun yung ideal, yan, pagsusuot. Yan, pwede po natin ilagay sa belt. Makikita ng mga tao na ikaw ay isang chaplain at ikaw ay naka-badge. Yan.
Yan. Whether a commissioned chaplain is issued an agency shield or carries a badge issued by their chaplain's organization, there are rules of conduct that must be followed at all times. Yan. So, hindi dapat basta-basta susuotin o gagamitin yung ating mga badge. A person who misrepresents themselves as something other than a chaplain in or out of uniform and thus wearing a badge is in serious violation of the law. And it is considered a breach of ethics. This type of scrutiny is ethical conduct holds true among law enforcement and fire agencies. So ano po yung pagkakaintindi ninyo dito? So ibig sabihin po nito, ang ating pong badge, ang nakasulat po dyan, dito po sa limbs, ang nakasulat po sa badge natin ay emergency service. Ano po ba 'yon? Yan, ganoon yung ating badge dito sa yan, yung nasa likod ko. Ano po ba yan? Yan. Yan, sa ating yan, nakalagay. Yan po yung ating badge, no? Officer. Yan, emergency officer po tayo. So, nakalagay po, chaplain. Chaplain po, di ba? First responder, yan, emergency responder. Chaplain po ang nakalagay dyan. Huwag po natin gagamitin yung ating badge na ipagyayabang po natin to. Nasasabihin natin, pulis ako, pulis. Ako po ay nasa military. Nasa ano ako? Nasa Navy, nasa Army, nasa PNP. Di ba po? Hindi po yan tama po. Yung ating badge ko, ano yung nakasulat? Chaplain, we are chaplain. Chaplain po lang talaga tayo. Although, hindi lang basta-basta tayo chaplain. Tayo po ay makikilala as chaplain. So, wag natin po, kunyari, tayo po ay, like for example, na nagda-drive tayo ng ating sasakyan at tayo po ay coding o tayo naman po ay nag-violate tayo ng traffic rules sa highway. Tapos, ang yabang po natin, bigla na lang tayong bababa at sabihin natin, ba't mo ko inuuli? Chaplain ako, ito badge ko, ito, ganon. Hindi po ganon, di ba? Sasabihan po tayo ng mga yun na, chaplain ka pa naman po, tapos ikaw ay nagba-violate. Chaplain ka pa naman po, tapos ang taray mo, mayabang ka. Di ba po? Dapat po, the more na natanggap natin yung ating badge, lalo tayong magiging humble. Yan po. So dito po, let me remind you again, chaplains, na hindi po ito tungkol sa makapagsuot tayo ng badge. Sana po yung ating purpose to become a chaplain is to become a chaplain. Huwag nating kakalimutan na yung ating serbisyo ay para sa Panginoon Diyos. Tayo ay nagsiserve, servants, serving servants. Ano po yung sabihin yan? Kung tayo pumapasok sa mga law enforcement, pinagsisilbihan natin yung mga servants din ng mankind. Sila ay mga lingkod ng bayan at tayo naman po ay lingkod ng mga lingkod ng bayan. Di ba po? Kung tayo ay nasa hospital, pinaglilingkuran natin yung mga tao na nangangailangan sa atin. So tayo talaga ay servants and we are servants of God. So kahit na may rank ka o wala kang rank, may badge ka o wala kang badge, talaga naman na naglilingkod tayo sa Panginoon. So itong badge po natin na to ay bonus point na lang po ito sa atin as chaplains na tayo ay magkaroon ng authority, na tayo ay magkaroon ng identification, ng identity, na tayo ay na tayo ay honorable chaplains, na tayo ay noble chaplains, na tayo ay dignified and professional chaplains. So once na natanggap po ninyo yung inyong mga badge, sana po ay lalo tayong maging humble. Lalo tayong maging, actually po yung badge ko, hindi ko talaga magamit-gamit. Sabi nga po ng mga anak ko, bakit daw one time po ay maiipit kami sa isang sitwasyon na kailangan kong ipakita na chaplain ako, ipakita na may authority din ako. Sabi ng mga anak ko, ma, asan yung badge mo? Sabi ko, iniwan ko sa bahay. Dala-dala ko ito, yung ID ko na
Ay, di ko na chaplain ako, pero bahala ng Panginoon, di ba? Iniiwan ko, sabi, ba't may iniiwan, ma? Dapat lang nga, dala-dala mo lagi. So, ang dala-dala ko lang po, naka-display dun sa dashboard ng kotse, yung aking sombrero na nakalagay na chaplain. At meron pong may tatak po ng badge. Yun po, may nakaprint na badge na sa aking cap. Nasa harapan po ng dashboard. So, pag umaandar kami, parang kita na ng mga tao na the chaplain is coming. Yan. May chaplain na dumadaan kasi kitang-kita po yung aking cap na may nakasulat na chaplain. Yan. So, parang mas nahihiya pa po ako, parang mas na ano ako na i-display o ipakita yung aking badge. Pero meron pong ibang mga chaplain, siguro po hindi galing sa atin na chaplain, kasi ngayon pa lang po naman tayo mag-i-issue ng ating badge, ay pagka na-involve po sila sa mga ganyang pangyayari, talaga pong halos minsan isampal nila yung kanilang mga badge doon sa mga otoridad, no? Pinapagpasikat po nila yung kanilang mga badge. So sana po walang lumabas sa atin ng ganyan. Isa pa po ay pangalan po ng ating school at ang ating agency, yung dala-dala natin. Yung uniform na suot-suot natin, nagre-represent ng ating school. Yung badge po, nagre-represent din ng ating school. So sana po ay magkaroon talaga tayo dito ng moral discipline talaga. Yan. Yan. Next is yan. Yan. Ito po yung the 10 commandments ng ethics. Yan. Yan. The 10 Commandments list the major violations of natural moral laws that address. Ito pa po pala yung ano natin, yung ating pinaka 10 Commandments to. The existence of God, the worship of God, obligation to those in authority over God, over us, God and parents, sanctity of life, sanctity of marriage, conduct in living with others, respecting the properties of others. Yan. So ito po yung part ng ating 10 Commandments, no, na parang revised na at ano po, inano na yung parang pinag-group na ng gumawa nitong moral laws na to na ng sa ating ethics. Yan. The natural moral law is not meant to interfere with our liberty, but guide us in the proper use of our freedom. The 10 Commandments are a set of God's directions on how we can avoid harm to ourselves and attain happiness both in this life and the life to come. So we as Seventh-day Adventist chaplains, alam na po natin to. Kung titingnan po natin talaga, galing na rin po ako sa iba't ibang mga chaplaincy school na nag-aaral po ng ating mga ng ganito klase mga topics. Pero to compare with po talaga, mas makikita po natin na mas iba po talaga tayo mga Adventist kasi tayo po talaga ay bukod sa memorize natin yung ating 10 Commandments, iba po talaga yung doctrine natin, yung ating principle, yung ating standards. Ibang-iba po talaga tayo. So, mas maganda po yung talagang pamamalakad natin sa pagiging chaplain natin. So, kahit sa food, di ba po, kahit sa food, tungkol sa health, di ba po, meron tayong mga health lecture, di ba? So, sila po, may mga health lectures din, pero wala silang tungkol sa food. Wala silang mga bawal-bawal. So, naiiba po talaga tayo, naiiba tayo. So, iba po talaga yung ating moral theology. Yan yung ating moral philosophy. Yan. So, lastly, ito po, sa John 15:10-11, sabi, If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Yan. So, ito po yung bilin sa atin na tayo po ay i-keep natin yung commandments ng Panginoon upang tayo ay, ito yung maging mirror natin, ito yung magiging base natin, babasihan natin sa ating pagbibigay ng mga counseling, sa ating mga counseling,
At ito yung dito natin i-base lahat yung ating mga bawat decision natin o yung ating mga share sa ating mga kapwa. So, ibang-iba po talaga dahil tayo po talaga ay merong mga gantong klaseng mga pangangaral na galing sa Panginoon at biblical base po talaga ang ating sinishare sa kanilang lahat. Then also, dahil ito na po yung last, yung ating pong didictate ko na lang po, no? Didictate ko na lang. Baka makalimutan ko pa. So, ipiprint ko rin naman po ito ipopost. So, the 10 Commandments of Ethics po, number 1, your ear shall hear, your eyes shall see. Number 2, do not utter false report. Yan. So, bawal po yung mga fake news. Bawal yung mga fake news. Do not utter false report. Number 3, do know unrighteousness is in stewardship. Yan. So, dapat na malaman natin yung unrighteousness in stewardship. Number 4, love your neighbor as yourself. Number 5, you shall surely tithe. Yan, dapat mo daw pala talaga magta-tithe, no? Yan, number 4, you shall surely tithe. Magbibigay ng tithe. Number 6, keep the Sabbath day. Number 7, be passionate about your task. Number 8, do the right things and walk humbly. Number 9, you are the chaplain, heal and pure. Yan. You are the chaplain, heal and pure. Number 10, know before whom you are standing. Yan. Number 10, napaka-ganda po, di ba? Napakabigat. Know before whom you are standing. Ano po pagkakaintindi ninyo dito? Kilalanin mo muna kung sino ang iyong kaharap. Know before whom you are standing. Diba po, kilalanin mo kung sino yung iyong kaharap. Dapat talaga kilalanin natin muna kung sino yung ating kakausapin, kung sino yung ating kaharap, o kung sino yung ating magiging pinaka parang boss o ano pa ba. Assignment po ninyo to. Yan. Anong pagkakaintindi ninyo sa know before whom you are standing? Siguro mas maganda nga no, kung paano ninyo to mape-perceive ang number 10 na ito. Kung paano ninyo kung ang inyong idea rito na sa number 10. So assignment po natin ito sa Sabado. Pwede nyo po ito i-post sa ating student association. Ay, baka po, sa akin na lang po. Sa akin na lang siguro. Then, isi-share natin kung sino yung pinakamas maganda na pagkaunawa. Itatanong natin to kay Doc Raja kung ano yung pinaka mas malapit na meaning nito sa know before whom you are standing. So, ito na po yung ating class na sa session na to. So mag-out na po ako ng screen, and kung meron po mga katanungan at meron i-share, ay meron pa po tayong time. Yung assignment, Doc, paki-post na lang po. Okay po. Sa John, Thank you. 15:10. Yan. So, Yung- nagustuhan niyo po ba yung topic natin ngayong gabi? Meron po ba kayong mga question po? Yan. Yung sa Question o John, gustong i-share? excuse me ma'am. Yung Opo. Sir Reggie. Yan. sa John 15:10, 11 ma'am. Ano po? Yung kanina sabi mo yung sa John 15:10, 11. Opo, opo. Ay, yung kasama po yun sa ano natin? Yun po yung pinaka-closing natin na ano po. Yun Yung yung assignment po natin, sir, itong sinabi ko. Ito po ba yung sinasabi mo? John 15:10 to 11? Yan. Yung assignment po natin, sir, yung ano,
yung binanggit ko ngayon, yung number 10, know before whom you are standing. Yan. Yan. Paano nyo po naintindihan ito? Ano pong pagkakaintindi ninyo sa topic na ito? Yan. So, meron po kayong dadagdag o meron po kayong question po sa ating topic? Naka-apat po tayo. Tungkol po sa mga gift, meron po ba kayo itatanong dyan? Good evening. Po ma'am, Chapleya, yung tungkol sa gift, may magsabi na, ay, ano ka pala, tumatanggap ka pala ng ano. Papo sabihin, tumatanggap ka ng baka sabihin suhol. Huh? Ay, hindi naman po. Sino to, Ma'am Dory? Baka sabihin gano'n, di ba? Ma'am Dory po ba yan? Nagsabi? Yes, Opo. yes. Kasi, kagaya po yung topic natin na nakaraan, di pa po, hindi naman po natin sila pinilit na magbigay sa atin. Kung taos puso po sa puso nila na talagang taos puso po sa kanila na ibigay sa atin yung gift nila. Kasi imagine po mga kapatid, sa sobrang galak po nila o sa sobrang touch nila sa nagawa natin sa kanila na tulong, ay pupunta pa po ng mall yung mga yan. Bibili ng gift para sa iyo. O magluluto ng masarap na ulam para sa iyo. I-invite ka niyang kumain sa bahay nila. O mag-prepare talaga siya ng something na ibabalot niya to please you. Diba po? Para matuwa naman sila matuwa tayo sa ipakita nila sa atin na talaga po na ina-appreciate natin yung nagawa natin sa kanila. Tapos, iaabot nila sa iyo, hindi mo tatanggapin. So parang ano naman po yun, parang hindi tama na wag na lang, hindi na po, iyon na po yan, iuwi mo na lang po yan. Binibigyan ka ng cake, sa'yo na lang po yan, cake. Iuwi mo na lang po yan sa mga anak mo. Okay lang po, ganyan, wag na. Di ba po, parang kasi isipin na po ninyo, yung effort po nila na bumili ng cake, yung effort po nila na magbalot ng regalo para sa iyo, bumili ng regalo para sa iyo, yung effort na magluto, paglutuan ka ng carbonara, paglutuan ka ng leche plan o something na ibigay sa iyo, tapos po hindi mo tatanggapin, na parang napaka ano naman po noon, sa unethical naman po yung ganoon, di ba po? Di ba po? Kung sa inyo po na nangyari yon na parang pinagpaguran ko pa naman, pumunta ako dito, nagluto, tapos hindi tinanggap. Parang ayaw niya yung gift ko, di ba po? So, yan po, i-appreciate po natin yan, tanggapin po natin yan. Hindi po ibig sabihin yan na nagpapabayad tayo, kundi ina-appreciate din po natin yung kanilang appreciation sa atin. Kung ito naman po ay pera na nakasobre, o ikaw ay kinamayan niya at may kasamang pera, syempre magugulat ka po, iaabot mo ulit sa kanya, hindi po ako tumatanggap. Sige na po, Pastor o Chaplain, gusto ko lang po yan, pamasahe po, panggasolina po, dahil ilang beses ka na po nagpabalik-balik dito. Itanggapin mo na po yan, ganyan, ganon, di ba po? So magpipilitan po pa kayo, pero sa kapipilit po niya na iabot sa iyo yung pera, yun po, hindi na po matanggal sa kamay mo po, di ba? Hindi mo na maibalik din sa kanya. Joke lang po. Bakit ayaw matanggal? Binabalik mo po sa kanya na pero ayaw matanggal-tanggal sa kamay mo. Tapos po sabi ng tao, sige na lang po, akin na lang po yan. Salamat na lang po, Sister Dory o Chaplain Dory. Bigla mo sinabi, ay sige po, okay naman po pala kasi wala po akong panggasolina. Di ba po? So, yan po yung mga moments na ano po, yung wag naman po natin saktan na yung ating mga counseling na yun po talaga na pinaghandaan na po nilang ibigay yan sa inyo. Yan. So, meron pa po ba na gusto pong magdagdag o experience po ninyo? Ma'am, may tanong po ako, ma'am. Sige po. Sir Laik.
Ano po ma'am, yung sinabi po kanina ba nga pwede natin tanggapin yung ibinigay na pera kasi pag hindi natin tatanggapin yung binigay nila sa atin bilang mga chaplain, ang mangyayari sila po ay masasaktan. Hindi kaya ma'am maging pabigat lang lalo sa kanila kung tatanggap tayo sa kanila ng ibibigay nila sa atin? Yan lang po. Magandang tanong po yan, sir. Ito po yung isipin natin po, no? Kung mabigat po sa kanila yung pera na yon, hindi po nila yan i-offer na ibibigay sa atin. Tama po ba? Kaya po sila nag-offer ng pera, kaya po sila nagbigay ng pera. Yun po yung budget nila yun na ibibigay. Budgeted na po nila yan. Ay, magbibigay ako kay Chaplain ng 500 pesos, panggasolina man lang niya. O magbibigay ako kay Chaplain ng 200. O magbibigay ako kay Chaplain ng 1,000. Deserve niya to. Sa loob ng 1 week, napabalik-balik siya. Tinutulungan niya ako. Nagka-counsel siya sa akin. Moral support siya sa akin sa hospital. Moral support siya sa akin sa nasunugan kami o kung ano pa man o kung ano man bagay po, di ba? O na kailangan niya yung tulong, gano'n. Yung po, kaya sila nagbigay ng pera, budget na po nila yan na ibibigay sa iyo. Kumbaga naka-ano na po ito, naka-reserve na. Naka-reserve na sa kanila yan yung pondo na yan na. Yan ang ibibigay. Hindi po sila magbibigay sa iyo ng pera kung wala siyang pera. Kasi in the first place, sinabi mo sa kanya na free of charge yung iyong pagtulong sa kanya. Sa umpisa pa lang, pag sinabi niya na, Chaplain, tulungan mo po ako. May problema po ako. May bayad po ba, Chaplain, pag ako po nagpa-counsel sa iyo? O Chaplain, samahan mo ako. May kaibigan ako na nasa hospital. Hindi ko alam ang gagawin sa kanya. O kaya, Chaplain, halika rito na meron ako i-confide sa iyo. Ganon. Tapos, sasabihin mo sa kanya, okay naman po. Tapos pag aalis ka na, sasabihin niya, Chaplain, may charge po ba yung pagpunta mo dito? Chaplain, may charge po ba yung counseling mo? Umpisa pa lang, sinasabi mo na sa kanya na free po ako, free lang po yan, wala po yan. Hindi po ako naniningil, wala pong presyo yung mga tulong ko sa inyo. So umpisa pa lang, sinabi mo na, di ba po? Pero kung hindi mo sinabi sa umpisa pa lang, iisipin niya talaga na pag natapos yung inyong counseling session, magbabayad siya. Maniningil ka. Pero kung sa umpisa pa lang, from the start, from the beginning, sinabi mo sa kanya na free ka talaga. So ang gagawin niya, ng ating mga counseling, kung mayaman siya, may pera siya, magre-reserve siya ng pera, aabutan kanya ng pera sa halaga na gusto niyang iabot sa iyo. At yon ay talagang niya yan, free will niya yan. Gusto niyang gawin yan. Natuwa siya. Gusto niyang mapasaya ka. In-appreciate ka niya. Kung ito naman ay damit, polo, kung ito naman ay basket ng mga prutas, mga tsokolata, mga mani, o kung ano pa mga bagay-bagay, i-appreciate mo rin yan dahil pinaghirapan niyang bilhin yan, pinaghirapan niyang balutin yan, yan ang gusto niyang ibigay talaga sa iyo. Kapalit ng iyong favor. Papalit ng iyong taus-pusong pagtulong sa kanya na walang hinihingi na anumang kapalit. Yan. Okay po ba, Pastor Doc Lai? Pwede magtanong. Okay po. Copy po, ma'am. Copy po. Salamat po sa sagot, ma'am. Salamat po sa sagot. Hindi po bang sabihin, ma'am, na for example, nagtanong kung may bayad ba? Pwede bang sabihin na ay wala pong bayad, ma'am. Pero kung mayroon ka dyan kahit magkano lang, ay ikaw nang bahala. Mas lalo pong hindi pwede yan. Para po tayo mga manghihilot niyan, masahista. Di ba po pag nagpapahilot tayo, sasabihin natin, Manang, magkano po hilot? Ay,
bahala ka na po. Eh, kung gusto mong lakihan, kung gusto mong liitan, di ba? Ganun po yung sinasabi nila. Eh, hindi po natin yan pwedeng sabihin po yung ganyan. Hindi po tayo pwedeng humingi. Huwag po tayo humingi. Kasi ito po no, mga chaplains, kung volunteer po tayo, talaga po hindi tayo pwedeng humingi o magpresyo. Kung tayo naman po ay paid chaplains po, no, yung naka-hire, hinire tayo ng PNPA, hinire tayo ng mga Navy, Army, Coast Guard, yan, ng hospital, binabayaran tayo ng hospital kasi tayo talaga yung chaplain nila, hospital chaplain nila, ng hospice, ganyan, rehabilitation. Kung meron po tayong sweldo, yan, alam nila na may sweldo ka, yung company po ang magpapasweldo sa atin. Pero, meron po talaga mga tao doon sa loob ng agency na yan, let's say sa fire, natulungan mo siya, ikinasal mo, ikaw yung nagkasal sa bumbero, tsaka sa girlfriend niya, kinasal mo sila. O kaya naman, ikaw yung nagbigay ng funeral rites sa kanilang nanay. Although may sweldo ka na sa bumbero, pero pag inabutan ka nila ng gift, tanggapin po natin yung gift. Huwag lang sasabihin na, chaplain, magkano po yung bayad sa pagpapakasal? So, hindi po yan, hindi po naniningil talaga. Lalo po kung hired ka po ng agency. Kasi bayad ka na ng agency para gawin yan eh. Para ikasal sila, para mag-funeral rites, para mag-witness. So, hindi po talaga yan naniningil. Pero kung as a gift, yung bigay, yan. Appreciate po yung gift. Yan. So, clear po ba sa ating lahat, chaplains? Salamat, ma'am. Clear as crystal, ma'am. Yes, ma'am. Clear po. So, kung wala na po tayong katanungan, maaga-aga po tayo ngayon ng mga katulog at bukas ay may pasok pa tayo sa morning. Yan. So, clear na po ang lahat. Ating pong assignment, yung number 10. Yan. Paano po? Yung mga regular student. Opo. So, baka po may announcement si Doc Raja or si Doc Arnel ay bigay na po natin sa kanila. And thank you po sa inyo lahat sa pakikinig at inyo pong mga contributions and questions. Okay, maraming salamat po. At po sa lahat meron kasi nagtatanong kung pwede bang magpunta sa graduation coming September 23. Pwede po. Ipaalam niyo lang po kay Ma'am Aniling Paulino. Ang atin pong encourage na if possible kayo po ay nag-type B. So, pag sinabing type B, yung pong uniform natin na black polo shirt. Yan po ang ating encouragement. Ipa-reserve nyo lang po upuan ninyo sa ating may mamanin din. Okay? Ang ating graduation po sa September 23, para po yan sa chaplain C. No? Tapos yung sa 24, para naman po yun sa Bachelor of Divinity or Diploma of Studies in Divinity. So, doon po sa Sunday, tayo po yung nakatuga o nakaregalya. Pero sa Saturday, tayo po ay naka-chaplain form. Okay. Yung mga level 1 nag-graduate, so sila po yung una na mga certificate. Then it will be followed by the ordination service.
Kung kayo naman po ay malapit lang sa Metro Manila, malapit lang sa Taguig, doon kayo sa attend. Pero kung kayo naman ay nasa hindi na kailangan mag-attend except kung kayo po ay graduating talaga sa Ano, Doc? Sige po. God bless po. Doc, Mayroon ang po bang magaling gusto bukas sa aga, yung mga regular student. Regular students bukas? Klase? Ang mga graduating, what time? Ang mga graduating alas 6, 5:30 pala, 5:30. Ang graduating, 5:30. Pero yung gustong mag-join sa apologetics, alas 10 po. At lalo na yung lecture ni Dr. Peral na continuation sa Lunar Sabbath. Ganda ng topic po, Doc. So, Doc, mag-closing prayer na po tayo. Sige po. Po, hilingan po natin si Reggie na lang po. For closing prayer. Tayo po yung manalangin. Opo. Ama namin mapagpala, maraming salamat sa gabing ito na yung pinagkaloob, O God. Thank you so much for your goodness, your kindness, to be faithful. And thank you so much for that this evening, O God. For this subject as chaplaincy. Thank you for Ma'am Leah, our third host for this class this evening. And thank you so much at maraming salamat na kami po ay pinagpala sa gabing ito, sa aming pakinggan ng mga lesson at aming dapat kailangan na gawin bilang mga as a volunteer, as your worker, as your servant, O God, na magawa po namin ang aming mga kailangan na gawin. At ito ay dahil ikaw ang aming master, ikaw ang aming sinasamba, Panginoon. At sana po ay kami maging channel of blessing sa bawat mga tao na sa paligid namin. At gamitin po kami na maging effective as a chaplaincy, as your worker, Father in heaven. And thank you so much for this LIMS, this Logos College, Mission for Biblical Studies of God. Especially blessed mo din po yung mga faculty and staff kay Doc Ray sa kanyang pagdumala sa school na ito, at lalo din sa mga aming mga professor, aming mga teachers, Panginoon, at ganoon din sa aming mga student, at ganoon din sa aming mga iba pang mga classmate na kanilang mahal sa buhay ay naguna sa kanila, Panginoon. Itas mo kanilang heart at comfort mo, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas, lalo na po sa pamilya ni Sister Sosette. And also, Father in heaven, sa ganon din kay Ma'am Sherlyn, Panginoon. At sa iba pa na mayroong niramdam na sa aming physical, i-heal mo po kami ng iyong banal na espiritu at bigyan na panibagong bukas aga, ipadala mo po ang iyong benediction sa aming pagdulog, mahal at kami magaig. Kami po ay mag-experience ng iyong malaking pagmamahal, ang iyong kapangyarihan. Ito ay amin hiniling at pinapasalamat. Amen. Mata na yung wala po yata signal. Amen. Amen po, amen. Amen. Ayun na, signal niya. Amen. Okay. Amen po. Amen, mga kapatid. Ay bukas pala
mga kapatid, no? Lalo na sa mga regular students, bukas ng umaga, may start po tayo ay alas 7. Huwag niyong kalimutan, alas 7 kasi meron tayong election of officers. Yung ating student association ay mag-i-elect ng bagong set of officers dahil 1 year po yung ating set of officers. So 1 year lang po ang term. Kaya ngayon po tayo, mag-i-elect na po ng bagong set of officers. I encourage you to come early tomorrow. Okay? So, yun lang po mga kapatid. Good night. God bless. Good night po, Doc. Good night po. Okay. Good night, Doc. Iba hindi matutulog. Good night. See you on Saturday. Night po.